Sa isang liblib na baryo sa dulo ng bayan ng San Bartolome, nakatayo ang isang napakalaki at matandang puno ng mangga na tinatayang mahigit 100 taon na. Malawak ang lilim nito, malapad ang katawan, at matitigas ang ugat na umuusbong sa lupa na tila mga bisig na nakayakap sa paligid. Sa ilalim ng lilim nito, tila sumasayaw ang hangin sa mga huni ng mga ibon at lagaslas ng dahon. Ngunit sa likod ng kagandahan nito, may takot at hiwaga na bumabalot dito dahil ayon sa matatanda, may isang kapre na naninirahan sa punong iyon. Sa paanan ng bundok, katabi ng punong mangga, nakatira ang pamilya ni Mang Ernesto at Aling Marta, kasama ang kanilang 3 anak. Rico na 16 na taong gulang, Liza na 14, at ang bunsong si Toto na 9 na taong gulang. Mahirap lamang sila. Bahay kubo ang kanilang tirahan, yari sa kawayan at pawid at taniman ng gulay, at mais lang ang pinagkukunan nila ng kabuhayan. Bukod pa rito, may ilang manok at isang payat na kalabaw na ginagamit ni Mang Ernesto sa bukid. Pero sa baryong iyon, hindi lahat ay may mabuting puso. May mga kapitbahay at kamag-anak si Aling Marta na palaging nagmamalaki ng kanilang yaman at lubos na ikinainis ang simpleng pamumuhay ng pamilya ni Mang Ernesto. Pinangungunahan ito ni Don Hilario, ang pinakamaimpluwensyang may-ari ng lupa sa baryo. Sakim siya, laging gustong mapasakamay ang mga lupang hindi kanya at pinapalayas ang mga mahihirap na hindi makabayad ng utang o upa. Kasama niya sa pang-aapi ang ilang kamag-anak ni Aling Marta, lalo na si Tia Felisa at ang kanyang mga anak na puro palalo at mapanlait. Magbenta na kasi kayo ng lupa niyo sa amin, Ernesto, minsang sabi ni Don Hilario habang nakatayo sa tapat ng bahay nila. Hindi niyo naman napapakinabangan ng husto. Sa amin, mapapakinabangan pa. Bibigyan pa namin kayo ng kaunting pera para makaluwas sa bayan at doon mamuhay. Ngunit mariing umiling si Mang Ernesto. Hindi ko ibebenta ang lupa na minana ko pa sa aking ama. Dito kami ipinanganak at dito kami mamamatay. Napangiwi si Don Hilario. Maghihintay lang ako, Ernesto. Kapag nagipit kayo, kusaan niyo itong ibebenta. Tandaan mo yan. Kinagabihan, habang nag-aayos ng huling tumpok ng mais sa bakuran, napansin ni Rico ang kakaibang liwanag mula sa ilalim ng punong mangga. Hindi iyon liwanag ng lampara o alitaptap, parang gintong kumikislap sa dilim. Lumingon siya sa paligid at doon niya narinig ang isang mababang tinig mula sa itaas ng puno. Rico! Bulong ng tinig, mababa at malalim na tila umaalingaw-ngaw. Napaatras si Rico at biglang sumabog sa hangin ang mabangong amoy ng tabako. Mula sa itaas ng puno, may isang higanteng anino na dahan-dahang bumaba. Maitim ang balat nito, kasing laki ng 2 kalabaw, at ang mga mata ay kumikislap na tila baga. Sa isang kamay nito, may hawak na malaking tabako na may asul na usok, at sa kabilang kamay ay tila isang supot na may kumikinang na bagay sa loob. Huwag kang matakot, sabi ng kapre na ang boses ay parang alon sa gabi. Ako sila kang binto, bantay ako ng punong ito at ng ginto na nakatago rito. Alam ko ang dinaranas ng pamilya mo at alam ko rin ang kasakiman ng mga tao sa paligid nyo. Nanigas si Rico, hindi makapagsalita. Lumapit pa ang kapre at inilapit ang supot na may kumikinang na dilaw. Isang piraso lang nito ay kayang iligtas ang pamilya mo sa gutom at kahirapan, ngunit may kapalit. Bago pa man makapagtanong si Rico kung ano ang kapalit, narinig niya ang tawag ng kanyang ina mula sa bahay. Paglingon niya, wala na sa harapan niya ang kapre. Tanging amoy ng tabako at bahagyang liwanag mula sa itaas ng puno ang naiwan. Pagbalik niya sa bahay, hindi niya masabi sa kanyang mga magulang ang nakita. Pero sa gabing iyon, habang nakahiga siya sa banig, iniisip niya kung totoo ba ang nakita niya at kung ano ang kapalit na tinutukoy ng kapre para makuha ang ginto.
Sa labas ng kanilang bahay, sa lilim ng punong mangga, muling umusok ang malaking tabako ng kapre at mula sa dilim ay narinig ang isang mababang tawa. "Maghihintay ako, Rico. Maghihintay ako." Kinabukasan, manipis ang umagang dumantay sa baryo. Malamig ang hangin at may amoy ng basang lupa mula sa gabing ambon. Sa mesa nilang kawayan, lugaw na may kaunting asin at dahon ng sibuyas ang almusal. Tahimik ang lahat. Si Toto, bagaman gutom, pinipigil ang pag-ubo. Si Liza ay nakatitig sa pintana, sinusundan ng tingin ang dahan-dahang pag-indayog ng dahon ng matandang mangga. Si Mang Ernesto, na may nagsusungkit ng pako sa sira nilang araro, umaasang maibabalik pa sa anyong magagamit kahit kulang sa tornilyo. "Kung makabenta tayo ng mais ngayon, baka makabili tayo ng bigas," sabi ni Aling Marta, pilit pinapagaan ang boses. "Rico, samahan mo ang tatay mong magdala sa talipapa. Liza, bantayan mo si Toto." Tumango si Rico, pero napako ang tingin niya sa abong usok na tila gumapang mula sa gilid ng mangga. Sa iglap ding iyon, bumulaga sa utak niya ang gabing nakaraan, ang boses, ang tabako at ang higanting anino. Sumikip ang dibdib niya. Dapat ba niyang sabihin sa mga magulang? O baka lalong mag-alala ang mga ito? Sa talipapa, sinalubong sila ng amoy ng piniritong tuyo, bagong giling na kape at malalakas na tawaran. Ibinaba nila ang sako ng mais sa bangkito. Lumapit ang tindero ng pakyaw, kumamot ng ulo at nagkunwaring tumingin sa butil. "Basa pa, mababa ba ang bili ko rito? 10 piso kada kilo." "Masyado namang mababa," mabilis na sagot ni Mang Ernesto. "Kahapon kinukuha mo yan ng 14. Yon yung kahapon," tugon ng tindero sabay irap. "Bumagsak ang presyo. Tatanggapin mo o ipapausap ko pa sa kapitan? Baka singiling ka pa sa pwesto." Ngumisi ang dalawang lalaking nakatayo sa di kalayuan, mga tauhan ni Don Hilario. Nakasalampak sila, nag-aantay ng kung anong pagkakamali. Napailing si Mang Ernesto at wala nang nagawa. Tinanggap na lang ang presyo. Pinigil ni Rico ang sarili. Lalong nagningas ang galit at hiya sa dibdib niya. Pag-alis nila, sumalubong pa sa kanila si Tia Felisa, suot ang bestidang may alintataw at polbos na kakapal na parang harina sa pisngi. "Nako Marta, ayaw mo pa kasing ibenta yung lupang minana. Unlad sana buhay nyo. Tingnan mo ang mga anak mo, payat na payat." Hindi nagpasindak si Aling Marta. "Lupa namin yan, Felisa." "Lupa daw," singal ni Tia Felisa, sabay kindat sa kasama niyang si Boyet. "Baka naman maunahan kayo sa papeles. Alam mo naman ang mundo, hindi umiikot sa pangarap ng mahirap." Nagtawa na ng dalawa, saka naglakad na may tikwas ang balikat. Pag-uwi, sunod-sunod na iglap ng katahimikan ang bumalot sa bahay, pati ang kalabaw ay tila nakikiramay, umuungol sa lilim. Si Toto ay napasandal sa ina, hinihimas ang maliit na laruang kahoy na hinubog ni Mang Ernesto mula sa sanga ng niyog. "Huwag mong alalahanin yon," bulong ni Aling Marta kay Rico, halos pabulong na dasal. "May awa ang Diyos." Tumango si Rico, ngunit isang boses ang umalingaw-ngaw sa alaala niya, mabigat tulad ng pagalon sa madilim na ilog. "Isang piraso lang nito ay kayang iligtas ang pamilya mo, ngunit may kapalit." Nang sumapit ang dapit hapon, dumalaw si Rico sa ilalim ng puno. Pinagmasdan niya ang matandang balat ng punong mangga, mga lamat na parang mapa ng mga sugat ng panahon. Tinaman niya ang simoy na may bahid ng asul na usok. Tila may humaplos sa batok niya. Sumipol sa pagitan ng mga dahon ng hangin, saka dahan-dahang pumaimbulog sa lupa ang mga talulot ng tuyong bulaklak. Umiikot na parang mga munting alitap-tap. "Bumalik ka," bulong na boses, malalim at malayo, ngunit narito. "Alam kong babalik ka." Mula sa taas, lumitaw sila kang binto. Hindi kasing lupit tingnan ng higante ngayong nahaluan ang mga mata ng maamong liwanag. Nakaupo siya sa sanga,
Nakalaylay ang isang paa na singtaas ng katawan ng tao. Sa pagitan ng daliri, mabagal na nag-uusok ang malaking tabako. "Bakit mo kami tinutulungan?" tanong ni Rico. Nanginginig ang boses ngunit hindi na tumatakas. "Tagapagbantay ako," tugon ng kapre, tila dumadagundong ngunit may init. "Ang puno ay puso, ang lupa ay dugo, at ang tao ang hiningang dumaraan. Kapag pinilipit ng kasakiman ang ugat, nang hihina ang puso. Kapag ang hiningay pinatahimik ng gutom at takot, ang buong gubat ay umiiyak." Sandali siyang tumigil, saka tumitig kay Rico. "Kaya bata, may dala akong alok." Ibinaba ni Lakang Binto ang isang supot na yari sa pinagtagni-tagning balat ng puno, kasing laki ng palad. Ibinukas ito ni Rico. Sa loob, may 3 butil na gintong punla, parang buto ng mangga na kuminang sa loob ng araw, at isang bilog na baryang ginto na may nakaukit na anyo ng dahon at isang mata. 3 punlang iyan, paliwanag ng kapre. Kapag itinanim sa lupa ng may dasal at pagdamay, magpaparami ng ani, hindi agad-agad, ngunit ang bunga ay magiging sapat sa kalalabis. Habang may pinaghahatian, lalong dumarami. Ang barya naman? Usisa ni Rico, hindi maalis ang tingin sa kumikislap na bilog. Baryang ginto ng ugat, dahan-dahang bigkas ni Lakang Binto. Sa sino mang unang matulungan mo nito, hindi ikaw, magiging bukal ito ng ginhawa. Mababayaran ang pagkakautang, maaampat ang karamdaman, mahahawi ang bantang kapahamakan. Subalit heto ang kapalit. Kung gagamitin mo ang barya sa kasakiman o sa pagliligtas sa sarili mo muna, magiging uling ito at maghahatid ng malas, hindi lang sa iyo, kundi sa puno, sa lupa at sa mga mahal mo. Napakislot si Rico. "Bakit hindi pwedeng sa amin? Kami ang nagigipit." "Subukin mo," malamlam ngunit tiyak ang tinig ng kapre. "Ang unang ginto ay para sa iba, para timbangin ang timbangan ng baryo. Kapag natuto kang magpauna, babalik sa iyo ang biyaya ng higit pa sa inaasahan. Iyon ang batas ng ugat." Napayuko si Rico, pumintig ang dibdib. Sa alaala niya, biglang sumulpot ang mukha ni Aling Pasing, ang balong kapitbahay na madalas magbigay ng kaunting tuyo kapag may sobra. May sakit ang kaniyang anak na si Nena, matagal nang inuubo at nilalagnat. Kung ibibigay ko sa kanya, paano naman kami? May 3 araw na lang bago sumingil muli si Don Hilario. Bulalas niya, muntik nang maputol ang boses sa pagkadismaya. "Hindi ka pinipilit," tugon ni Lakang Binto. "May 3 halalang daan, mabilis at maikli, mabagal ngunit ugat, o paningin na sumusukat. Naglandas sa ere ang usok ng tabako at sa usok na iyon may 3 anyong anino. Baryang ginto. Isang siklab na kayang magligtas ng isang tahanan ngayon din, ngunit kung sa sariling kapalit gagamitin, hahalik sa abo. 3 punla mabagal na himala, kailangang alagaan at ibahagi ang unang ani sa pinakagutom. Sa pagdaan ng panahon, hindi lang isang tahanan ang sisigla. Usok ng bituin. Isang hiningang ipapasa sa dibdib mo. Makakakita ka ng timbang ng puso ng mga tao. Malalaman mo kung sino ang tapat at sino ang taksil. Wala itong ginto, ngunit magliligtas ito sa iyo sa maling tiwala at maling kausap. "Makakakuha ba ako ng lahat?" tanong ni Rico. "Hindi," simpleng sagot ng kapre. "Ang puso ng tao ay sinusukat sa pagpili." Humigop ng hangin si Rico. Sa gilid ng paningin niya, parang umuga ang buong baryo, ang talipapa, ang gilingan, ang bakod ni Don Hilario. Ang tatay niya, nakayuko sa araro. Ang ina niya, kumakapit sa rosaryo. Si Liza, hawak ang kamay ni Toto. Sa kabilang banda, naaalala niya si Aling Pasing, si Nena, pati ang mga batang madalas manghingi ng mangga at pinapagalitan dahil nangunguha sa hindi kanila. Kung pipiliin ko ang punla,
Anya, baka abutan kami ng gutom bago pa man magbunga. Totoo, ayon nila Kang Binto. Ngunit ang punla ang ugat. Ang barya ay sangga, pansamantalang bubong sa ulan. Ang usok ay paningin, ilaw sa dilim. Ano ang unang kailangan mo, Rico? Hindi makasagot si Rico. Sa huli, pumikit siya at iniangat ang kamay. Dahan-dahan, ibinulsa niya ang supot at muling tumingala. Kung pipili man ako, bulong niya. Gusto kong hindi lang kami ang umangat. Pero hindi ko rin pwedeng hayaan na maagaw ang lupa namin. Sa tinig nila Kang Binto, may bahagyang ngiti. May iba pang bahagi ng kapalit na dapat mong malaman. Kapag tinanggap mo ito, ikaw ay magiging timon ng ugat, tagapamagitan ng puno at tao. Ibig sabihin, iingatan mo ang puno laban sa pait ng palaso ng kasakiman. Ang unang bunga ng punlay, ilalaan mo sa pinakagutom sa baryo. Hindi sa kapamilya mo, hindi sa kaibigan mo, kundi sa pinaka-nangangailangan. Kapag may sumugod para putulin ang puno, hindi ka dapat manakit hanggat maaari. Sa halip, hanapin mo ang tunay na ugat ng kanilang kasakiman at ituwid mo iyon. At sa huli, ang huling barya, kung sakaling dumami man ito, ay ibabalik mo sa ugat ng puno. Walang magtatago, walang mag-iimbak ng lampas sa kailangan. Paano kung mabigo ako? Nanginginig ang tanong ni Rico. Kung bumigay ka sa takot at inggit, magsisimula ang pagkatuyo sa puno, sa lupa, sa puso. Malinaw ang sagot. Walang pananakot ngunit walang paligoy. Ngunit kung babangon kang muli pagkatapos ng pagkakamali, bubukas ulit ang ugat. Umihip ang hangin. Tilian ng mga pipit. Sa di kalayuan, tila may umaambang yabag ng paa at pagaspas ng papel. Naramdaman ni Rico ang pagkislot ng lupa sa paanan, parang may nagmarka sa hangganan. Sumilip siya sa daan. May 3 lalaking may dalang patpat at pintura, kasama ang isang tanod. Ipinupukpok nila ang matulis na kahoy sa lupa, tinatanda ang linya papalapit sa kanilang bakuran. Bakit ngayon? Halos isigaw ni Rico. Simula na, tugon nila Kang Binto. Kapag kumalat ang bakod, dudugtong na nila sa puno ang kawayang maglilimita. Sa susunod na yugto, papaalisin kayo sa ngalan ng pag-aayos ng lupa. Nalaglag ang balikat ni Rico. Naramdaman niya ang bigat ng supot sa kanyang bulsa, ang barya, ang 3 punla. Sa dibdib, kumakatok ang orasan ng takot. 3 araw. Pipili na ako, mariing bulong niya, halos hindi marinig ng sarili. Pero pwede bang nag-aalangang napatingala siya? Kung sakali, pwede bang gabayan mo ako? Hindi ko alam ang gagawin. Gabayan kita, sagot nila Kang Binto. Ngunit ang hakbang ay sa iyo. Sa sandaling iyon, pumasok si Liza mula sa bakuran, hingal at takot. Kuya, may mga taong naglalagay ng pusta sa lupa natin. Sabi nila, utos daw ni Don Hilario. Bukas daw may darating na mga tao sa munisipyo para sukatin. Nagtagpo ang tingin ni Rico at Liza. Lumabas si Mang Ernesto. May hawak na lumang papel, ang tanging katibayan ng mana. Hindi sila pwedeng basta-basta. Nanginginig ang boses niya ngunit matatag ang mata. Harapin natin sila. Bago tuluyang lumapit si Rico sa pinto, nagsalita muli sila Kang Binto, napakababa at mahapdi sa katotohanan. Rico, huwag mong kalimutan. Ang unang ginto ay hindi para sa iyo. Kapag tinulungan mo muna ang ibang gutom, magbubukas ang pinto para sa sarili mong tahanan. Ang punla ay malilim na payong, ngunit sa paglaki nito, marami ang masasaklaw. Humigpit ang hawak ni Rico sa supot. Sa ulo niya, umuugong ang 2 salitang parang kulog at hampas ng alon. Unang ginto. Gabi. Nagsindi si Aling Marta ng lampara. Sa mesa, nilatag ni Mang Ernesto ang kanilang lumang papeles ng lupa
at isang abiso na iniabot kanina ng tanod. Pansamantalang pagsusukat at pagkilala sa hangganan ng lupa, alinsunod sa kahilingan ni Ginoong Hilario V. Hindi na niya tinapos basahin. Ipinikit niya ang mga mata, pinisil ang tulay ng ilong. May kilala akong taga-munisipyo, bulong niya. Subukan kong kausapin. Tahimik si Rico. Sa kabila ng kaba, may umuusbong na plano sa isip niya. Parang dinodrawingan ng tadhana ang mapa sa harap niya. Lumabas siya sandali. Tinawid ang liwanag at dilim. Kumatok sa pinto ni Aling Pasing. Pagbukas ng pinto, sumalubong ang amoy ng tuyong dahon at nilagang saging. Nasa banig si Nena, pawisan, hinihingal. "Pasensya ka na, Rico," wika ni Aling Pasing, nagpipigil ng luha. "Wala pa akong pambili ng gamot. Maglalaba pa ako bukas sa ilog baka sakali." "Nay," singit ni Nena, mahinang tinig na may pagninig. "Gusto ko pong mangga." Nanikip ang puso ni Rico. Hinablot ng palad niya ang supot sa bulsa. Pumigat sa kaniyang kamay ang bilog na barya. "Unang ginto ay hindi para sa iyo." Umalingaw-ngaw ang paalala ni Lakang Binto. "Aling Pasing," mahinahon niyang sabi, "may ipapakiusap sana ako sa inyo. Huwag niyo na pong itanong kung saan galing ito. Pero pakitanggap." Inilapit niya ang barya. Kumikislap iyon kahit kulob ang ilaw. Tila may sariling araw sa loob. Umuga ang kamay ni Aling Pasing. "Naku, Rico, hindi pwedeng..." "Ito po ang unang ginto," sabat ni Rico, tinig na parang dumaraan sa bubog ngunit malinaw. "Para kay Nena, pambili ng gamot, pantubos sa pagkakautang niyo sa tindahan ni Aling Loring, at pang-ulam niyo na rin." Humigpit ang yakap ni Aling Pasing sa anak. Pumiyak si Nena pero may liwanag sa mga mata. "Salamat po, Kuya Rico," bulong ng bata. Sa sandaling dumikit ang barya sa palad ni Aling Pasing, may kung anong pumintig sa hangin, parang kwerdas na tinugtog sa pagitan ng puno at lupa. Sa di kalayuan, umalon ang dahon ng mangga at ang usok ng tabako ay umikot sa anyong bilog sa kakumalat na tila hangin na nakakagaan ng dibdib. Pagbalik ni Rico sa bahay, sinalubong siya ni Liza. "Kuya, saan ka galing?" "Sa kapitbahay," maikling sagot niya, ngunit may ngiti sa mga sulok ng mata. "May kaunting dapat unahin." "Paano naman tayo?" Halos pabulong na tanong ni Liza. Hindi paninisi, kundi takot lang. "May 3 punla tayo," sagot ni Rico. Marahang inilabas ang 3 butil, kumikinang sa liwanag ng lampara. "Itatanim natin to ngayong gabi, ikaw at ako. Huwag muna nating ipaalam kina itay at inay. Kapag may unang ani, ibibigay natin sa pinakagutom. Pero bago yon..." "Bago yon?" ulit ni Liza. "Kukuha tayo ng ilaw na hindi nasusuhulan," bulong ni Rico. Naalala ang ikatlong alay na hindi niya pinili. "Kung hindi man ibinigay sa akin ang paningin, hihiramin natin siya sa mga kwento, sa mga mata ng mabubuting tao, at sa kung anumang ituturo ng puno." Nang gabing iyon, nagkalaylay ang buwan sa pagitan ng ulap. Sa paanan ng mangga, hinukay ni Rico at Liza ang 3 munting hukay. Ipinatong nila ang 3 punla sa lupa. Mabilis ang tibok ng puso ni Rico, halos marinig niya ang sariling kaba. "Anong dasal?" tanong ni Liza. "Dasal ng ugat," sagot ni Rico, na para bang matagal niya na itong alam. "Heto." Marahang idinikit ni Rico ang palad sa lupa. Kung ano ang sobra, magpalipat. Kung ano ang kulang, magpuno. Kung sino ang gutom, unang matikman. Kung sino ang sakim, madapa sa sariling bitag. Sa ngalan ng puno at lupa, sa ngalan ng hininga at tao. Sa bawat salita, pumusyaw ang dilim. Sumigla ang hamog. Saka may mahinang kislap na tila lumabas sa ilalim ng lupa. Hindi apoy, hindi alitap-tap, kundi aninong humahabi ng liwanag sa pagitan ng ugat.
Rico, bulong ni Liza. Nangingilid ang luha. Parang gumaan ang hangin. Ganyan ang timbangan kapag umuubra, sagot ni Rico at napayuko para bang may bigat na nahulog mula sa kanyang balikat. Mula sa itaas, hindi nagpakita si Lakang Binto. Ngunit ang amoy ng tabako ay naging banayad na parang insenso. Sa di kalayuan, humupa ang sigaw ng mga tauhan ni Don Hilario. Napagod sila sa pagtatayo ng kanilang mga patpat at bumalik muna sa kinaroroonan. Nagbabalak na bukas ay magdala ng taga-sukat. Bago pumasok ng bahay, nilingon ni Rico ang puno. Sa dapit hapon ng kanyang isip, malinaw ang tanong na naghihintay pa rin ng sagot. Sapat ba ang ginawa kong una? Sa loob, nakatulog si Toto na may ngiting banayad. Si Aling Marta ay dumalangin. Si Mang Ernesto naman ay naglista ng mga pangalan ng taong pwede niyang lapitan bukas. Si Liza, tahimik na naglinis ng mesa, sa kalihim na tinapik ang balikat ng kuya niya. Hindi ka nag-iisa, bulong nito. Sa labas, sa taas ng mangga, marahang sumindi ang tabako at may boses na halos hangin na lamang ang bigat. Nakasimulang umikot ang timbangan. At sa pinakaloob ng lupa, kung saan ang 3 punla ay bagong nakahimlay, may mumunting ugat na parang sinulid ang humaplos sa isa't isa. Mahina, ngunit determinado. Parang 3 kamay na naghawak kamay sa dilim, umaasang sa pag-ahon nila, hindi lang isang bibig ang mabubusog, kundi isang baryo. Kinabukasan, tila mas malamig kaysa karaniwan ang simoy ng hangin. Sa pagmulat ni Rico, una niyang narinig ang huni ng mga ibong bihirang magpakita sa kanilang bakuran. Mga kilyawan at maya na dati sa malalayong puno lang makikita. May kakaibang sigla sa paligid, kahit na ang araw ay bahagyang natatakpan ng manipis na ulap. "Kuya, gising ka na pala," bungad ni Liza habang pinapainit ang tubig para sa kanilang kape. "Tingnan mo to." Itinuro niya ang may bakuran sa gilid ng puno ng mangga. Lumapit si Rico at halos mabitawan ang tasa ng kape. Sa mismong lugar kung saan nila itinanim kagabi ang 3 punla, may umusbong na 3 munting usbong. Hindi karaniwang dahon ng mangga, kundi matingkad na berde na may gintong guhit sa gitna. Ang isa ay parang hugis bituin, ang isa ay korting patak ng luha, at ang isa naman ay bilog na may munting tusok sa dulo. Hindi ganito kabilis tumubo ang kahit anong buto? Tanong ni Liza, bahagyang nanginginig. Parang isang gabi lang, buhay na agad. Napatingala si Rico sa puno. Wala siyang nakikitang anino ni Lakang Binto, ngunit naroon ang amoy ng banayad na tabako. Mahina, tila nagmamasid mula sa di kalayuan. Bago pa sila makapag-usap pa, lumapit si Mang Ernesto, dala ang maliit na kariton. "Rico, samahan mo ako sa bayan. Maghahanap tayo ng makakausap tungkol sa sulat ay pinadala kahapon. Baka may paliwanag natin bago sila magsukat ng lupa." Habang naglalakad sa daan, napansin ni Rico na may ilang tao sa baryo ang tumitingin sa kanila nang may bahagyang pag-aalinlangan. May iba na dati walang pakialam, ngayon ay bumabati ng may ngiti. Ngunit may ilan, lalo na ang mga tauhan ni Don Hilario, na halatang nagmamatyag, nag-uusap sa gilid at nagtatawa ng parang may alam na plano. Pagdating sa munisipyo, sinalubong sila ng kalbong lalaking nakasalamin, si Ginoong Bartolome, tagatanggapan ng lupain. "Ah, Ernesto," sabi nito, kunot ang noo habang binubuklat ang mga papeles. "May reklamo ang isang may-ari na ang bahagi ng lupang sinasaka mo ay sakop daw ng kanyang titulo. Kailangan nating sukatin para malinawan." "Pero may titulo rin kami." Mabilis na sagot ni Mang Ernesto, sabay abot ng lumang dokumento. Tiningnan niyon ni Ginoong Bartolome. Huminga ng malalim. "Luma na ito, pero may bisa pa. Ang problema, mas bago ang hawak nilang papeles. Ayon sa batas,
Dapat magharap kayo sa korte para ayusin ang sigalot. Ibig sabihin, may gastos? Singit ni Rico. Tama, tipid na sagot ni Bartolome. At hindi maliit na halaga. Tahimik silang umuwi. Ramdam ni Rico ang bigat sa balikat ng ama. Parang lalong bumigat ang hangin sa paligid nila. Ngunit sa gilid ng isip niya, may kumikislap. Ang imahe ng mga punlang may gintong ugat. Hindi niya alam kung paano, pero pakiramdam niya ay konektado ang lahat. Pagdating nila sa baryo, sinalubong sila ni Liza na may dalang magandang balita. Kuya Itay, nakalabas na si Nena sa banig. Bumuti ang lagay niya, sabi ni Aling Pasing. At alam mo pa? May dumating na doktor mula sa bayan na biglang nag-alok na libreng suriin siya. Para raw sa kampanya ng kalusugan. Napangiti si Rico. Alam niyang hindi iyon basta tsamba. Iyon ang unang bunga ng unang ginto. Hapon na nang may dumating na kabayo sa tapat ng bahay nila. Nakasakay si Boyet, pamangkin ni Tia Felisa at tauhan ni Don Hilario may dalang sobre. Utos ni Don Hilario, anya, sabay abot ng liham. Hanggang 3 araw lang daw kayo para magdesisyon kung ibebenta nyo ang lupa. Pag lumampas, wala nang pag-uusap. Hindi na sila sinagot ni Boyet nang magtanong si Mang Ernesto. Basta sumakay ulit at umalis. Binuksan nila ang sulat. Malinaw ang tono. Kung hindi sila pumayag, gagamitin ni Don Hilario ang impluensya niya para mapasakamay ang lupa kahit laban sa kagustuhan nila. Nang gabing iyon, muling lumapit si Rico sa puno ng mangga. Hindi siya tumawag, ngunit kusa nang lumitaw ang mabangong usok at ang mabigat ngunit mahinahong tinig ni Lakang Binto. Nasimulan mo na ang tamang unang hakbang, sabi ng kapre. Ngunit tandaan, Rico, kapag mas malakas ang liwanag, mas matindi ang aninong lalapit. Tinutukoy mo si Don Hilario? Hindi lang siya, tugon ng kapre. May mas malalim na ugat sa kasakiman niya. Kapag hindi iyon naputol, masisira ang lupa at mawawala ang puno. Napatingala si Rico. Paano ko puputulin iyon? Sa oras na lumitaw ang unang bulaklak sa punla, lalabas din ang unang tanda kung sino ang dapat mong harapin. Huwag kang kikilos ng mag-isa. Ang ugat ay mas matibay kapag may kasamang ibang ugat. Humigpit ang kamao ni Rico. Alam niyang hindi magiging madali ang mga susunod na araw. Ngunit sa ilalim ng liwanag ng buwan, habang binabantayan ng mga punla, naramdaman niyang may kakaibang lakas na sumisibol. Hindi lang mula sa lupa, kundi mula sa puso niya mismo. At sa di kalayuan, isang pares ng matang dilaw ang nagmamasid mula sa kadiliman. Hindi kay Lakang Binto, kundi sa isang nilalang na matagal nang naghihintay ng tamang oras upang makialam. 2 araw ang lumipas mula nang itanim ni Rico at Liza ang 3 punla. Sa bawat umaga, bago pa mag-almusal, pinupuntahan agad nila ang gilid ng puno para tingnan ang mga ito. At kagaya ng himala, mas mabilis pa sa normal na halaman ang paglaki ng mga usbong. Pagsapit ng 3 araw, nagulat si Liza. Kuya, tingnan mo to, sigaw niya habang nakayuko sa isang punla. Lumapit si Rico at napanganga. Sa pinakamaliit sa 3 punla, may lumitaw na isang bilog na bunga, hindi kulay berde tulad ng mangga, kundi kulay ginto na parang hinulmang araw. Maliit lang ito, kasing laki ng itlog ng pugo, ngunit kumikislap sa ilalim ng liwanag ng araw. Sa paligid nito, ang dahon ay nagbago ng hugis at naging parang korona. Parang hindi totoo, bulong ni Liza. Ano kaya ang lasa? Hindi para sa atin yan. Agad na paalala ni Rico na naalala ang bilin nila Kang Binto. Ang unang bunga ng punlay ilalaan mo sa pinakagutom sa baryo. Habang tinitingnan nila ang bunga, dahan-dahang umusok mula sa likuran nila. Alam na ni Rico kung kanino iyon. Paglingon niya, nakaupo sila Kang Binto sa isang sanga
Hawak ang tabako at nakatingin sa bunga. Mabilis itong nagbunga, sabi ng kapre. Ibig sabihin, tama ang unang hakbang mo. Ngunit tandaan, kapag ibinigay mo ito sa maling tao, mawawala ang bisa. Sino po ba ang pinakagutom sa baryo? Tanong ni Liza. Hindi laging halata sa mata kung sino ang tunay na gutom. Sagot ni Lakang Binto. May mga tiyan na walang laman, ngunit mas malalim ang gutom ng puso. Pumili ka ng tama, Rico. At magmadali ka. Dahil may ibang nilalang na gustong maunang makuha ang bungang ito. Napakunot ang noo ni Rico. Anong ibig mong sabihin? Tumitig si Lakang Binto sa dilim ng kagubatan sa dulo ng baryo. May isang unggoy na walang buntot na matagal nang umiiwas sa liwanag. Gusto niyang angkinin ang ginto ng lupa, hindi para magtanim, kundi para gawing bato ang mga puso ng tao. Kapag nakalapit siya, malalason ng bunga. Habang nag-iisip si Rico kung kanino ibibigay ang bunga, mabilis nang kumalat sa baryo ang balitang may kakaibang halaman sa bakuran nila. Nagsimula ito kay Boyet na aksidenteng nakasilip habang dumadaan at nakitang may kumikislap na dilaw sa lupa. Kinagabihan, dumating si Tia Felisa na kunwari may dalang tinapay, ngunit halata namang nagmamatiyag. Ano raw yung tanim nyo na parang ginto? Baka naman ginto talaga yan, ha? Dapat ibigay na sa barangay para makinabang lahat. Sumabat si Liza. Hindi po yon sa barangay, Tia. Sa lupa po namin yon. Tik-tisk, sagot ni Tia Felisa na nakangiti pero matalim ang mata. Makikita pa natin. Bago matulog, naisip ni Rico na bantayan ang bunga. Tahimik siyang lumabas, dala ang maliit na lampara at naupo sa tabi ng puno. Pumapalo na sa kalagitnaan ng gabi nang may marinig siyang kaluskos mula sa kakahuyan. Hangin lang yon, bulong niya sa sarili. Ngunit nang itutok niya ang lampara, may kumislap na pares ng matang dilaw. Maliit kaysa kay Lakang Binto, ngunit matalim, parang pako na tumutusok sa anino. Sumabay dito ang mahinang halakhak na parang tunog ng tuyong dahon na pinupunit. Rico, isang tinig na paos, mababa at may halong pang-akit. May hawak kang bagay na hindi mo alam ang tunay na halaga. Ibibigay mo sa akin at bibigyan kita ng mas marami. Mas maraming ginto kaysa sa kayang ibigay ng punla. Tumayo si Rico. Pinipilit maging matatag. Sino ka? Mula sa dilim, lumabas ang isang nilalang. Maliit lang, halos kasinlaki ng bata, ngunit matanda ang anyo ng mukha. Maitim ang balat na parang sinunog, may mahahabang daliri at walang buntot kahit malinaw na unggoy ang hugis ng katawan. Sa ulo nito, may nakasabit na kwintas na gawa sa mga ngipin ng tao. Ako si Lantok, ang tagapag-ipon ng gintong bunga. Ngumisi ito, kita ang matutulis na ngipin. Bago ka pa ipinanganak, bata, matagal ko nang alam ang kapangyarihan niyan. Ibibigay mo sa akin ngayon at mamumuhay kayo ng pamilya mo sa kayamanan habang buhay. Umihip ang hangin at sa loob ng puno may mahinang yabag na parang mabigat na paa. Mula sa taas, bumaba si Lakang Binto, ang muka'y tila anino ng kulog. Umalis ka, Lantok, madiin na sabi ng kapre. Hindi mo dapat pinapakialaman ang tagapamagitan ng puno. Gumisi si Lantok, hindi natinag. Hindi mo mababantayan ang bunga magpakailanman, Lakang Binto. Isang iglap lang ng pagkakamali at akin na ito. At sa isang mabilis na pagtalon, naglaho siya sa dilim. Iniwan malamig na hangin at ang mabigat na katahimikan. Kinabukasan, maaga pa lang ay gising na si Rico. Sa loob ng bayong, maingat niyang inilagay ang maliit na gintong bunga mula sa punla. Mahigpit niyang tinakpan at iniipit sa ilalim ng kanyang damit para hindi makita ng sinuman. Alam niyang kapag nakita ito ng maling tao, lalo na ni Boyet, ni Tia Felisa o ni Don Hilario, magkakagulo.
Lumapit siya kay Liza bago umalis. Bantayan mo ang 2 natitirang punla, bilin niya. Huwag kang aalis sa tabi ng puno at kapag may nakitang kakaibang nilalang, alam mo na. Tumango si Liza, kita sa mata ang kaba pero handang sumunod. Mag-ingat ka kuya. Mula sa bahay, tinahak ni Rico ang daan papunta sa gitna ng baryo. Sa isip niya, inuulit-ulit ang bilin ni Lakang Binto. Hindi laging halata sa mata kung sino ang tunay na gutom. Ibig sabihin, hindi lang sa tiyan sinusukat ang gutom, kundi pati sa kalagayan ng puso. Una niyang naisip si Mang Pilo, matandang nag-iisa sa kubo sa gilid ng palayan. Palaging nakayuko at minsan ay namumulot ng mga tirang gulay sa talipapa. Paglapit niya roon, nakita niyang abala si Mang Pilo sa paggawa ng bitag para sa daga. "Naku, Rico!" bati ng matanda. "Anong atin?" Tinitigan ni Rico ang kalagayan nito. Maraming kulubot, payat at maruming kamay. "Gutom nga ba?" "Oo, pero naalala niya ang chismis na minsan kapag may bigay ang barangay kay Mang Pilo, agad niya itong binibenta para ipambili ng alak. Kung totoo yon, baka hindi siya ang hinahanap ko, isip ni Rico. Sumunod niyang pinuntahan si Casabel, biyuda na may 3 maliliit na anak. Madalas niyang nakikitang naglalabas sa ilog kahit malakas ang ulan. Nang dumating siya sa bahay nito, nakita niyang nag-aayos ng kahoy si Casabel habang ang mga bata ay naglalaro sa lupa. "Casabel," bati ni Rico. "Kumusta po kayo?" Napangiti ang babae kahit halatang pagod. "Ayos lang Rico, salamat at nakakalampas pa sa araw-araw." "May pagkain po ba kayo ngayon?" Tumango si Casabel at itinuro ang kaserola. "May sinabawang gulay kami. Hindi man magarbo, busog naman. Mas mahalaga, sama-sama kami." Habang nakikinig, naramdaman ni Rico na may tibay ang puso ni Casabel. Hindi siya ang pinakagutom na tinutukoy ni Lakang Binto. Dahil kahit kulang ang pagkain, puno ng pag-asa ang pamilya niya. Sa bandang dulo ng baryo, halos tago sa mga tao, nakatira si Andoy, isang batang ulila na nakikitira lang sa matandang tiyuhin. Narinig ni Rico mula sa iba na matagal na itong nilalagnat at halos walang makain. Pagpasok niya sa kubo, sinalubong siya ng amoy ng gamot at pawis. Nakahiga si Andoy, nanginginig at may basang tela sa noo. Ang tiyuhin nito, si Tatay Ben, ay nakaupo sa gilid, nakatingin sa kawali na halos wala ng laman. "Rico," mahinang bati ni Tatay Ben. "Pasensya ka na, wala kaming may papainom na merienda, medyo gipit." Tumingin si Rico kay Andoy. Maputla ito, payat, at mahina ang hininga. Walang ibang tao sa paligid na tutulong. Ito na siguro, bulong ng isipan ni Rico. Ito ang gutom na hindi lang sa tiyan, kundi pati sa lakas ng katawan at pag-asa. Lumapit si Rico sa kama ni Andoy. Inilabas ang gintong bunga mula sa bayong at iniabot kay Tatay Ben. "Pakiusap, huwag niyo pong itanong kung saan galing ito," wika niya. "Pakainin niyo si Andoy nito. Siguraduhin niyong siya ang unang kakain." Namangha si Tatay Ben sa kislap ng bunga, ngunit tumango at hindi na nagtanong pa. Agad niyang nilagari sa maliit na hiwa ang bunga at isang bahagi ang ipinasubo kay Andoy. Pagdampi ng bunga sa bibig ng bata, tila may liwanag na dumaloy mula sa labi nito pababa sa dibdib. Ang kulay ng balat ni Andoy ay bahagyang bumalik at ang kanyang paghinga ay naging mas maayos. Sa gilid ng mata ni Rico, parang may dumaan na aninong hugis ugat mula sa lupa papunta sa katawan ng bata. "Salamat Rico," bulong ni Tatay Ben, halos mapaiyak. "Hindi ko alam kung paano ka susuklian." Ngumiti si Rico. "Hindi niyo kailangang suklian, basta alagaan niyo si Andoy."
Habang palabas si Rico ng bahay, may narinig siyang mahinang kaluskos mula sa kakahuyan. Alam niyang hindi iyon silakang binto dahil ang amoy ay hindi tabako kundi amoy ng nabubulok na prutas. Paglingon niya, may pares ng matang dilaw na nakasunod sa kanya sa pagitan ng mga puno. Isang boses ang sumingit sa hangin, paos, ngunit malinaw. Hindi pa tapos ang laro, bata. Nahanap mo man ang gutom ngayon, bukas, baka ikaw naman ang lamunin ng kasakiman. Alam ni Rico na silantok iyon. At mas lalo niyang naintindihan na hindi lang gutom at kahirapan ang haharapin niya, kundi pati ang mga nilalang na gustong wasakin ang bigay ng puno bago pa ito tuluyang magugat. Maagang umaga, hindi pa man sumisikat ng tuluyan ang araw, may narinig ng kalabog at tawanan mula sa kalsada. Paglabas ni Rico sa pintuan, nakita niya ang isang grupo ng mga lalaking may dalang mahahabang patpat, metro, at ilang piraso ng lupid. May kasama rin silang nakabarong at may hawak na folder, malinaw na hindi taga-baryo. Sa unahan, nakasakay sa kabayo si Don Hilario, nakangisi at nakataas ang baba. "Magandang umaga, Ernesto," malakas na sigaw ni Don Hilario. Dumating na ang taga-munisipyo para opisyal ng sukatin ng lupa. "Gusto ko lang ay malinaw ang hangganan para wala ng gulo." Lumapit si Mang Ernesto, dala ang lumang titulo. "Hindi ito pwedeng gawin nang wala kaming pahintulot, Hilario. May papeles kami." Umiling si Don Hilario, kunwari mahinahon pero halata ang panlilinlang sa tono. "Hindi mo naiintindihan, Ernesto. Ang bagong titulo ko ay aprobado sa probinsya. Kung ayaw mong makipagtulungan, mas lalo kang mawawalan." Pilit na pumasok sa bakuran ang mga tauhan niya. Ipinako ang mga patpat sa lupa, inilagay ang lubid at gumuhit ng linya papunta mismo sa gilid ng puno ng mangga. Napamulagat si Rico. "Hindi pwede. Bahagi ng puno yan at minana pa namin to." Umisi si Don Hilario. "Kung parte ng lupa ko ang pinagmulan ng ugat, ibig sabihin, akin ang puno. Akin na rin ang lahat ng laman nito." Hindi na nakapagpigil si Mang Ernesto. "Huwag mong idamay ang puno sa kasakiman mo, Hilario. Ang puno ay buhay, para sa lahat." "Para sa lahat?" Natawang sagot ni Don Hilario. "Para sa akin, ibig sabihin yan, para sa may pera." Habang abala ang mga tauhan sa pagsusukat, nilapitan ni Don Hilario si Boyet at pabulong na nagsabi, "Bantayan mo ang mga batang yon, lalo na yung panganay. May tinatago yan. Kapag nakita mo, kunin mo at dalhin sa akin." Tumango si Boyet at palihim na sumulyap kay Rico. Pagkalipas ng araw na iyon, dumating ang mabigat na ulan, malakas ang hangin, at ang mga sanga ng puno ay humahampas sa isa't isa. Habang abala ang pamilya sa pagsisiguro na walang butas ang bubong ng kubo, may isang nilalang na dahan-dahang gumapang mula sa kakahuyan. Silantok. Madilim ang anyo niya, halos hindi makita sa ulan, ngunit malinaw ang kislap ng dilaw na mga mata. Mabagal siyang lumapit sa mga punlang na iwan sa gilid ng puno. Tatlong gabi lang mula nang itanim ka. At ngayon, ako ang aani," bulong niya. Inilabas niya mula sa bayong na gawa sa balat ng ahas ang isang palamuting bato na kulay abo. Ibinaba niya ito sa tabi ng isa sa mga punla at nagsimulang gumapang ang kulay itim na usok mula rito, parang lason na pumapasok sa lupa. Biglang bumukas ang pintuan ng kubo. Hawak ang isang lampara, lumabas si Rico para tingnan ang puno. Agad niyang nakita ang kakaibang usok sa lupa. "Hoy!" sigaw niya, sabay takbo papunta sa punla. Napalingon si Lantok, ang muka'y puno ng ngiti. "Huli ka, bata. Kapag nalanghap ng ugat ang usok na ito, mamamatay ang punla bago pa magbunga." Hindi na nag-isip si Rico. Hinablot niya ang bato mula sa lupa. Kahit mainit sa palad,
at itinapon palayo sa puno. Sumirit ang usok at natangay ng hangin, ngunit bago tuluyang mawala, kumapit ito sa kamay niya at nag-iwan ng markang kulay abo sa balat. "Huwag mong kalimutan yan," sabi ni Lantok, sabay talon papunta sa madilim na bahagi ng kakahuyan. "Kahit pa iligtas mo ang punla ngayon, may binhi na akong iniwan sa iyo." Mula sa taas ng puno, bumaba sila kang binto. Galit ang anyo at nangingitim ang mga mata. "Lantok!" sigaw niya, ngunit huli na. Wala na ang nilalang. Lumapit siya kay Rico, tiningnan ang kamay nito. "Hindi basta lason yan. Iyan ay tanda ng aninong gutom. Magpaparamdam sa iyo sa gabi at susubukang itulak ka sa maling desisyon. Kapag sumunod ka sa bulong nito, mawawala ang lahat ng itinanim natin." Napalunok si Rico. "Anong gagawin ko?" "Babantayan ka ng puno, pero ikaw ang magpapasya. Ang anino ay mahina kung hindi mo ito pinapansin, pero lumalakas kung ikaw ay matatakot." Tumingala si Rico sa puno. Ramdam ang bigat ng ulan at ang lamig ng hangin, ngunit sa ilalim nito, may apoy na nagsisimulang magliyab sa kanyang loob. Alam niyang hindi ito ang huling gabi na haharap siya kay Lantok, at hindi rin ito ang huling laban kay Don Hilario. Kinabukasan, wala pang isang oras mula nang sumikat ang araw, dumating na naman ang ingay ng mga kabayo at yabag ng maraming paa sa kalsada. Lumabas si Mang Ernesto at si Rico, at doon nila nakita si Don Hilario na nakasakay sa karwahe, kasunod ang isang truck na may kargang mga tauhan at mga gamit para sa pagputol ng kahoy. Sa kamay ng isa sa mga tauhan, may dalang papel na may tatak ng munisipyo. "Opisyal na utos," sigaw nito. Batay sa bagong sukat at reklamo ng may-ari, ang puno ng mangga ay sakop ng lupang ipinarehistro ni Don Hilario. Ito ay tatanggalin upang magamit sa mas makabuluhang proyekto. Namilog ang mata ni Rico. "Anong makabuluhang proyekto? Para saan?" Ngumisi si Don Hilario. "Para sa bagong kamalig ko ng palay at posibleng resort balang araw. Hindi ba't mas mabuti ang magagamit ng marami kaysa mag-aksaya sa isang puno?" Ang puno na yan, maring sagot ni Mang Ernesto, ay nagbibigay ng lilim, bunga at tirahan ng maraming nilalang, at minana namin yan. Tumawa si Don Hilario, malamig at walang pakialam. Hindi sentimentalidad ang magpapaunlad sa baryo, lahat ng bagay may presyo. Habang nag-uusap sila, biglang kumislot ang kamay ni Rico. Ramdam niya ang malamig na kirot sa markang kulay abo na iniwan ni Lantok. Kasabay nito, parang may boses na bumubulong sa kanya mula sa loob ng isip. "Bakit hindi mo nalang gamitin ang punla at bunga para sa sarili mo? Kung ikaw ang may yaman, hindi ka nila magagalaw." Pinilit niyang huwag pansinin, ngunit habang tumatagal, mas malinaw ang bulong. "Isang kagat lang, Rico, at ikaw ang magiging may-ari ng lahat. Pwede mong bilhin pabalik ang lupa at palayasin si Hilario." Nagsimula nang bumilis ang tibok ng puso ni Rico. Gusto niyang sumigaw, ngunit natatakot siyang marinig ng iba ang bulong na siya lang ang nakakarinig. Habang papalapit ang mga tao sa puno, dahan-dahang nagbago ang simoy ng hangin. Mula sa lilim ng sanga, lumitaw si Lakang Binto, nakaupo at hawak ang kanyang malaking tabako. Ngunit sa pagkakataong ito, malinaw na mas mabigat ang presensya niya. Ang mga tauhan ni Don Hilario ay biglang natigilan. Pakiramdam nila'y may malamig na hangin na bumabalot sa kanila. Walang sino mang pumuputol sa puno nang walang pahintulot ng ugat. Mababa at malakas na tinig ni Lakang Binto. Ngunit ngumisi lang si Don Hilario. "Mga kwentong alamat lang yan. Hindi ako natatakot sa tabako ng alamat." Sa likod ng kaguluhan, sa ilalim ng mga palumpong, nakatanaw si Lantok, nakangiti habang minamasdan si Rico. Sa kamay niya, may maliit na sisidlan na may kulay itim na pulbos. "Minsan, bata," bulong niya sa sarili, "hindi mo kailangang kunin ang ginto. Kailangan mo lang gawing sakim ang may hawak nito."
Itinapon niya ang pulbo sa hangin at sa pagdaan nito sa hangin patungo kay Rico, nagsimulang magbalik ang mas malinaw at mas matamis na pangako sa isip ng binata. Kunin mo na ang natitira sa puno. Gawin mo nang sayo bago pa maagaw ng lahat. Isang tauhan ni Don Hilario ang sumubok magsimula ng pagputol, ngunit sa bawat hampas ng palakol sa katawan ng puno, agad na nababalot ang sugat nito ng makapal na ugat at dahon. Parang may buhay ang puno na ayaw magpasuko. Nagmumura si Don Hilario, "Walang kwenta. Magdala kayo ng mas matatalas na gamit bukas at magbabantay tayo dito para walang magtangkang hadlangan." Bago sila umalis, tumingin siya kay Rico. "May 3 araw ka, bata. Pagkatapos noon, wala ka ng puno at wala ka ng lupa." Pagbalik ng gabi, umupo si Rico sa tabi ng punla, sinusubukang alisin sa isip ang mga bulong, ngunit habang tumatagal, mas matindi ang tukso. Kung kakainin mo ang natitirang bunga o gagamitin ang punla para sa sarili mo, maliligtas mo ang pamilya mo kaagad. Dumating si Lakang Binto, tumingin sa kanya ng diretsyo. "Rico, nararamdaman ko ang anino sa loob mo. Labanan mo yan, dahil kapag bumigay ka, hindi lang ikaw ang mawawala, pati ang puno at lahat ng umaasa rito." Napalunok si Rico. "Pero paano kung wala na kaming oras?" Tumango si Lakang Binto, mabigat ang tinig. "May oras. Kung handa kang humarap sa ugat ng kasakiman, hindi lang kay Hilario, kundi sa loob mo rin." Sa malayo, sa dilim na kagubatan, nakangiti si Lantok. Alam niyang nagsisimula ng mabiyak ang matatag na puso ni Rico at doon siya aatake sa susunod. Gabi. Tahimik ang baryo, maliban sa huni ng kuliglig at mahinang hampas ng hangin sa pawid. Nakatulog na si Mang Ernesto, Aling Marta at Liza, ngunit si Rico ay hindi mapakali. Sa bawat pagidlip niya, dumadaloy sa isip niya ang mga bulong mula sa tanda ng aninong gutom. Sa panaginip, nakita niya ang sarili sa ilalim ng puno ng mangga, pero wala ng dahon o bunga. Umiiyak si Liza at si Mang Ernesto ay nakahandusay sa lupa. Lumapit si Don Hilario, hawak ang gintong bunga at tumatawa. "Kung sana'y kinuha mo agad para sa sarili mo," bulong nito sa kanya, "lahat sana'y ligtas." Mula sa likod, sumulpot si Lantok, nakangisi at iniabot sa kanya ang isa pang gintong bunga. "Wala nang iba pang makakaagaw nito kung aaminin mong para sa'yo lang ito. Kainin mo, Rico, at lahat ng problema mo'y matatapos." Bago niya pa ito matanggihan, biglang nagdilim ang paligid at kumapang sa katawan niya ang malamig na usok. Sa mismong kamay niya, muling lumitaw ang kulay abong marka, ngunit mas malaki, gumagapang papunta sa kanyang braso. Nagising si Rico na hingal at pawisan kahit malamig ang gabi. Pagtingin niya sa kamay, andoon pa rin ang marka, bahagyang mas kumalat kaysa dati. Hindi ito basta panaginip, bulong niya sa sarili. "Ginagalaw na ako ng anino." Lumabas siya para magpahangin. Sa ilalim ng puno, napansin niyang ang 2 natitirang punla ay hindi na ordinaryo. Ang isa ay may dahong kulay berde na may guhit na pilak at tila naglalabas ng malamig na singaw. Ang isa naman ay may dahong berde na may pulang guhit at tila kumikislap sa dilim. Habang nakatingin siya, napansin niyang kumikilos ang mga ugat nito para bang may tinuturo sa direksyon ng kakahuyan. Lumabas mula sa sanga si Lakang Binto, hawak ang malaking tabako, ngunit mas seryoso kaysa dati. "Rico, ang punlang may guhit na pilak ay punla ng pagtanggol. Kapag ito'y namulaklak, magbibigay ito ng lakas laban sa masasamang nilalang. Ang may guhit na pula naman ay punla ng katotohanan. Kapag ito'y nagbunga, ibubunyag nito ang tunay na anyo at hangarin ng mga taong nasa paligid mo."
tumingin siya kay Rico ng matalim. Kapag naagaw ang alinman sa mga ito, mauubos ang balanse ng lupa. Kaya bantayan mo sila ng higit pa sa sarili mo. Bago pa makasagot si Rico, biglang umihip ang malamig na hangin mula sa kakahuyan. May umalulong na tila pinaghalong hayop at tao. Sa gilid ng paningin niya, may aninong mabilis na gumapang papunta sa punla. "Rico!" Sigaw nila kang binto, sabay talon mula sa sanga. Hinabol ni Rico ang gumagalaw na anino, ngunit sa bawat hakbang niya, parang humahaba ang distansya. At mula sa loob ng isip niya, muling nagsalita ang pamilyar na tinig. "Hayaan mo silang kunin ang punla. Kung sa'yo mapupunta ang huling bunga, wala ka nang dapat ipaglaban sa iba." Napahinto siya. Sa isang iglap, lumitaw si Lantok mula sa dilim. Hawak-hawak ang pulang punla. "Isa na lang," ngisi nito. "Kapag ito'y akin, tapos na ang laban." Bago pa man makalapit si Rico, dumagundong ang lupa at isang malaking ugat ng puno ang biglang sumulpot mula sa lupa. Tinamaan si Lantok at napatras. Umagsak ang punla pabalik sa lupa. Huminga ng malalim sila kang binto. "Huwag kang bibitaw, Rico. Kapag bumigay ka sa bulong, ako mismo ang magtatapos sa kasunduan natin." Kinabukasan, dumating ang masamang balita mula kay Liza. "Kuya, may pinapaskil na papel sa baryo. May pampublikong anunsyo na tatanggalin na ang puno bukas sa umaga. May kasamang pulis para siguruhin." Napalunok si Rico. Alam niyang hindi lang si Don Hilario ang kalaban niya ngayon. May oras na lang bago tuluyang mawala ang puno. At kasabay nito, patuloy na lumalakas ang tukso ng tanda ng aninong gutom sa loob niya. At sa malayo, sa kakahuyan, nakangisi si Lantok. Hawak ang isang maliit na sisidlan. Kapag dumating ang umaga, hindi na ugat ng lupa ang matatalo, kundi ugat ng puso ng batang yon. Madaling araw pa lang, ngunit makapal na ang ulap na nakatabon sa buong baryo. Malakas ang hampas ng hangin, tila may paparating na bagyo. Sa kalsada, naririnig na ang ingay ng makina ng truck at yabag ng maraming paa. Lumabas si Rico mula sa kubo, hawak ang isang lumang bolo. Sa gilid ng kanyang kamay, nakikita pa rin ang kulay abong marka mula sa tanda ng aninong gutom. At tuwing dumidikit ang malamig na hangin, naririnig niya ang bulong nito sa kanyang isipan. Kapag kinuha mo ang punla at itinago, ligtas ka. Wala nang laban, wala nang takot. Sa'yo na ang lahat. Pumasok sa bakuran ng isang grupo ng mga tauhan. May dalang lagari, palakol at mga lubid. Sa unahan, nakatayo si Don Hilario, suot ang makapal na kapote. "Ernesto!" sigaw niya. "Oras na. Ang puno ay aalisin ngayon at wala nang pwedeng pumigil. May pahintulot mula sa munisipyo at probinsya." Lumapit si Mang Ernesto. Hawak ang lumang titulo. "Hindi mo pwedeng gawin to. May karapatan kami sa lupa at may kasaysayan ang punong yan." "Kasaysayan? Sentimentalidad lang yan," malamig na sagot ni Hilario. "Sa akin na ito." Habang nagbabangayan ang mga tao, may malamig na presensya mula sa kakahuyan. Si Lantok, nakayuko at nakangiti, dahan-dahang papalapit sa gilid ng puno. Sa mga mata niya, malinaw ang target, ang natitirang 2 punla. Sa bulsa niya, may maliit na sisidlan ng pulbos na itim. Isang wisik lang nito, mamamatay ang ugat bago pa makalaban. Bulong niya sa sarili. Biglang dumagundong ang lupa. Mula sa sanga ng puno, bumaba sila kang binto. Mas matangkad at mas mabangis ang anyo kaysa dati. Ang usok mula sa tabako niya ay bumuo ng makapal na ulap sa paligid. Pinahinto ang ilan sa mga tauhan ni Don Hilario. "Walang sino mang pumuputol sa puno habang ako ang bantay," marinyang tinig. "Umalis kayo bago kayo pagsisihan." Tumawa si Don Hilario. "Alamat lang yan sa amin, kapre. Hindi mo ako kayang pigilan sa harap ng batas." Habang nakatayo sa tabi ng punla, nanginginig si Rico. Sa loob ng kanyang ulo,
mas malinaw at mas mapang-akit ang tinig ng tanda ng aninong gutom. Rico, kunin mo na ang punla. Tumakas ka. Gamitin mo ito para sa sarili mo. Wala nang magagawa ang mga tao kung ikaw ang may hawak ng ginto. Palayasin mo sila lahat. Tumingin siya kay Hilario at sa mga tauhan nitong parang mga lobo na handang sumunggab. Paglingon niya naman sa kakahuyan, nakita niya si Lantok na papalapit, handa nang ibuhos ang itim na pulbos sa lupa. Naramdaman niya ang kaba, galit at tukso na sabay-sabay. Isang maling galaw at mawawala ang lahat. Sa isang iglap, tumalon si Lantok mula sa gilid at nagtangkang ibuhos ang pulbos sa punla. Sa akin na to, sigaw nito. Pero mabilis na sumulpot ang isang ugat mula sa lupa, inutusan nila Kang Binto at tinamaan si Lantok sa dibdib. Nabagsak ang sisidlan at kumalat ang kaunting pulbos sa lupa, agad na kinain ang mga dahon ng punla na tila nagbabaga sa loob. Sumigaw si Liza mula sa gilid, "Kuya, nasugatan ng punla!" Habang nagkakagulo, sinamantala ni Don Hilario ang pagkakataon. "Kunin ang punla, ilagay sa supot at dalhin sa truck," utos niya sa mga tauhan. Agad na tumakbo si Rico sa harap ng mga punla, hawak ang bolo. "Hindi kayo makakalapit dito." Gumisi si Hilario. "Kung hindi mo ibibigay, babagsak ang buong pamilya mo sa utang. Pipili ka, bata, punla o pamilya." At sa mismong sandaling iyon, muling nagsalita ang tanda ng aninong gutom sa isip ni Rico. "May isa pang paraan. Gawin mo silang lahat na lumuhod sa harap mo." Bago siya makapagpasya, biglang kumidlat sa langit at tumama sa pinakatuktok ng puno. Sa halip na masunog, kumalat ang liwanag sa mga sanga at dumaloy pababa sa dalawang punla. Ang pilak na guhit ng unang punla ay nagliwanag na parang yelo at ang pula naman ay kumislap na parang apoy. Tumigil ang lahat ng tao, pati si Hilario at si Lantok, habang ang hangin ay biglang naging mabigat. Parang may presensyang mas malaki pa kay Kang Binto na bumaba mula sa kalangitan. Sa sandaling kumidlat at dumaloy ang liwanag sa puno, sumambulat ang kakaibang enerhiya mula sa lupa. Ang dalawang punla ay sabay na umusbong ng mataas, halos kasing tangkad ng bata sa loob lamang ng ilang tibok ng puso. Ang punlang pilak ay naglabas ng malamig na singaw. Ang bawat dahon nito ay kumikislap na parang pinong yelo. At sa bawat paghihip ng hangin, lumalabas ang tila alon ng lamig na bumabalot sa lupa. Ang punlang pula ay naglalabas ng init at liwanag na parang apoy. Ang mga dahon nito ay kumikintab na tila may baga sa ilalim, at sa bawat pag-alon, lumalabas ang amoy ng nasusunog na damo. Tumigil ang mga tauhan ni Don Hilario. Ramdam nila ang kakaibang panginginig ng lupa at bigat ng hangin. Anong klaseng halaman yan? Bulong ng isa, umatras ng bahagya. Ngunit si Lantok, imbes na matakot, ay lalo pang ngumisi. "Mas lalo kong gustong makuha yan," anya, sabay talon patungo sa punlang pula. Bago pa siya makalapit, biglang sumirit ang isang sinag mula sa pulang guhit ng punla, diretso sa dibdib niya. Napaatras siya at mula sa tama, lumitaw ang tunay niyang anyo. Balat na parang sinunog na kahoy, mata na nagliliyab sa dilim at ngipin na parang sa aso. "Ah!" sigaw ni Lantok, hawak ang dibdib. Punla ng katotohanan. Mabilis niyang bulong bago tumalon pabalik sa kakahuyan. Samantala, ang malamig na singaw mula sa punlang pilak ay kumalat sa paligid, pumalot sa mga tauhan ni Don Hilario. Isa-isa silang nangisay at umatras, nanginginig sa lamig kahit makapal ang kanilang damit. "Hindi ko na kaya to, Don Hilario," sigaw ng isa, bitbit ang lagari. "Hindi normal to." "Mga duwag," sigaw ni Hilario, ngunit nakita rin sa kanyang muka ang takot nang humampas sa kanya ang malamig na hangin mula sa punla. Kahit anong tapang,
Ramdam niyang parabang nilalamig hanggang sa buto. Habang nagugulo ang lahat, muling nagsalita sa loob ni Rico ang tanda ng aninong gutom. Rico, kaya mo nang kunin ang kapangyarihan. Ikaw ang may hawak ng mga punla. Wala nang makakatalo sa'yo. Hindi si Hilario, hindi si Lantok. Kahit ang kapre ay luluhod sa harap mo. Nanginginig si Rico. Totoo. Ramdam niya ang lakas ng mga punla at parabang nakikinig ang mga ito sa kanya. Sa isang utos lang marahil, kaya niyang paalisin ang lahat ng kalaban. Ngunit naalala niya ang bilin ni Lakang Binto. Kapag ginamit mo ang lakas para sa sarili mo, matutuyo ang ugat. Mula sa lilim ng puno, lumapit si Lakang Binto. Ang mukha ay mabigat ngunit matay matalim. Rico, huwag mong hayaang ang galit ang mag-ugat sa puso mo. Tandaan mo, ang kapangyarihan ng punla ay para sa lahat, hindi para sa isa. Huminga ng malalim si Rico, pinipigilan ng pagnanais na utusan ang punla na itaboy lahat. Kung ipagtatanggol natin ang puno, dapat para sa lahat, kahit sa mga taong hindi karapat-dapat ngayon. Tumango si Lakang Binto. Iyan ang ugat ng tunay na tagapagbantay. Nakita ni Don Hilario na hindi niya kakayanin ang laban ngayong araw. Umatras tayo, utos niya sa mga tao. Pero babalik tayo at sa susunod, walang makakapigil sa akin. Habang umaalis sila, nagbitiw siya ng malamig na banta kay Rico. Kapag nawala na ang mga punla, wala ka ng laban. Naiwan sina Rico, Liza at Lakang Binto sa ilalim ng puno. Hindi pa tapos to, sabi ni Rico, nakatingin sa direksyon ni Hilario at Lantok. Pero hindi ko hahayaang maagaw nila ang punla o ang puno. Sa di kalayuan, sa likod ng mga ulap, kumikislap muli ang kidlat, tila paalala na may mas malaking unos pang darating. Gabi ng sumunod na araw. Tahimik ang baryo, ngunit sa loob ni Rico, walang kapayapaan. Habang nakaupo siya sa ilalim ng puno, marahan niyang hinahaplos ang mga dahon ng dalawang punla, ang pilak at pula. Mula sa kanyang palad, ramdam niya ang init at lamig na nagsasabay, tila dalawang tibok ng iisang puso. Ngunit kasabay ng pintig na iyon, muling gumapang ang lamig mula sa kulay abong marka sa kanyang kamay. At kasabay ng lamig, dumating ang tinig ni Lantok. Handa ka na bang makita ang katotohanan, Rico? Ang katotohanang ayaw ipakita sa iyo ng pamilya mo at ng kapre. Sa isang iglap, lumabo ang paningin ni Rico. Para bang huminto ang hangin at sumiksik ang dilim sa paligid. Nang bumalik ang liwanag, nakita niya ang sarili sa loob ng kanilang kubo, ngunit hindi siya nakikita ng mga tao sa loob. Nandoon si Mang Ernesto, Aling Marta at Liza. Nakayuko sila sa mesa, may hawak na mga gintong barya. Kapag nawala si Rico, hahatiin natin to, wika ni Mang Ernesto, malamig ang tinig. Wala naman siyang magagawa, bata pa siya para humawak ng ganitong yaman. Napasinghap si Rico. Hindi yan totoo, bulong niya. Ngunit malinaw ang nakita at narinig niya. Nagpalit ang tanawin. Nasa ilalim siya ng puno. Nakatayo si Lakang Binto. Kausap si Don Hilario. Akin ang punla, kapre, sabi ni Hilario. Ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng lupa bilang kapalit. Ngumiti si Lakang Binto. At sa tinig na tila hindi sa kanya sinabi, kapag nawala ang bata, walang pipigil sa atin. Nanlamig si Rico. Ang kapre? Nakikipagsabuatan kay Hilario? Hindi niya alam kung paniniwalaan niya ito. Ngunit ramdam niya ang kirot sa dibdib. Mabilis na naglaho ang mga tanawin at muling bumalik ang gabi. Nanginginig si Rico. Hawak-hawak ang kanyang kamay na may marka. Hindi totoo yon. Pero parang totoo, bulong niya sa sarili. Mula sa dilim, narinig niya ang tawa ni Lantok.
Hindi mo na alam, di ba bata? Sino ang karapat-dapat mong pagkatiwalaan? Sila ba o ang sarili mo? Kinabukasan, halos hindi makatingin si Rico sa pamilya niya. Habang kumakain, napansin ni Liza ang katahimikan niya. Kuya, ayos ka lang ba? Tumango si Rico pero hindi nagsalita. Sa gilid ng isip niya, bumabalik-balik ang imahe ng mga gintong barya sa kamay ni Mang Ernesto at ng pakikipag-usap nila Kang Binto kay Hilario. Pagkatapos ng hapunan, bumalik si Rico sa ilalim ng puno. Hinarap niya ang 2 punla. Marahan niyang hinawakan ng mga ito. Kung sakali, kung lahat ay laban sa akin, baka ako na lang ang dapat magdesisyon para sa puno, bulong niya. At mula sa kakahuyan, nakangiti si Lantok, nakapulupot sa isang sanga. Malapit na, bulong nito. Isang gabi pa. At ako na ang magtuturo sa kanya kung paano ang tunay na paggamit ng ginto. Gabi. Walang buwan sa kalangitan at tanging ilaw ng lampara sa loob ng kubo ang sumisilip sa siwang ng pawid. Nasa labas si Rico, nakaupo sa ilalim ng puno, tahimik na nagbabantay sa 2 punla. Malamig ang simoy ng hangin, ngunit hindi ito natural. May kasamang bigat, parang may nakaabang na panganib. Mula sa kakahuyan, sumingit ang tinig ni Lantok, malamig at pabulong. Handa ka na bang makita kung ano ang mangyayari kapag naniwala ka pa sa kanila, Rico? Biglang nanlabo ang paningin ni Rico. Sa isang iglap, nasa gitna na siya ng isang malawak na bakanting lupa. Wala na ang puno ng mangga, wala na ang kanilang kubo. Ang lupa ay tuyo at basag-basag, parang matagal nang walang ulan. Sa malayo, may nakatayong malaking gusali na may nakapaskil na pangalan, Hilario Agro Resorts. Nakayuko sa tabi ng kalsada si Liza, marungis, hawak ang isang lata na ginagawang lalagyan ng limos. Dumaan si Mang Ernesto, payat at tila matanda na sa pagod, bitbit ang mabigat na sako ng palay na hindi kanya. Si Aling Marta naman ay naglalako ng prutas sa gilid, ngunit walang bumibili. Paano nangyarin to? Bulong ni Rico sa sarili. Sa tabi niya, lumitaw si Lantok, nakangisi. Ngunit ang anyo ay bahagyang mas malinaw, parang tunay na tao na may maitim na balat at mapanuksong mga mata. Ito ang hinaharap kapag patuloy kang nag-aksaya ng panahon sa kanila, sabi nito. Hindi mo ginamit ang kapangyarihan. Pinili mong magtiwala sa kapre at tingnan mo, kinuha ni Hilario ang lahat. Itinuro ni Lantok ang malayo kung saan nakikita sila Kang Binto, nakatayo sa tabi ni Hilario, parehong tumatawa. Tingnan mo, pati ang kapre, pinili ang mas malakas at mas mayaman. Inalok siya ng proteksyon at ginto at iniwan ka. Hindi iyon totoo. Sigaw ni Rico, ngunit nang tumingin siyang muli, nakita niyang hawak nila Kang Binto ang isang supot ng gintong barya, ipinapasa kay Hilario. Lumapit si Lantok. Inilabas mula sa kanyang kamay ang isang gintong bunga, mas malaki at mas maliwanag kaysa sa anumang nakita ni Rico. Kapag tinanggap mo to, bata, magigising ka mula sa pangarap na ito at magiging sayo ang lahat. Ikaw ang magiging may-ari ng lupa, ng puno, at ng lahat ng bunga nito. Wala nang makakapagtaksil sayo dahil wala ka ng pagtitiwalaan. Inabot ni Lantok ang bunga. Kainin mo lang, isang kagat, at lahat ng ito'y mawawala. Nanginginig ang kamay ni Rico. Naramdaman niya ang init at lamig mula sa 2 punla sa tabi niya, na parang nananawagan na huwag siyang bumigay. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, mabigat ang tanong. Paano kung totoo nga ang lahat ng nakita ko? Habang hawak niya ang gintong bunga mula kay Lantok, biglang may kumislot sa lupa. Mula sa ilalim, may umakyat na mahinang tinig, malalim at mabagal, ngunit puno ng sigla. Rico, huwag kang padadala sa anino. Ang ugat ay mabubuhay lamang kung ang sanga ay marunong maghintay sa araw. Sa sandaling iyon,
kumislap ang pilak at pulang guhit ng dalawang punla. At ang liwanag nito ay pumasok sa paningin ni Rico. Winawasak ang dilim ng pangitain. Nagising siya na hingal, nakaupo pa rin sa ilalim ng puno. Walang gintong bunga mula kay Lantok, pawang ilusyon lamang. Ngunit ramdam niya ang malamig na pawis sa kanyang batok at ang tibok ng puso niya ay parang tatakbo palabas sa dibdib. Sa di kalayuan, narinig niya ang galit na sigaw ni Lantok mula sa kakahuyan. Hindi ka pa rin handa, pero malapit na, bata, malapit na. Bago pa sumikat ang araw, umalingaw-ngaw na ang ingay ng makina ng dalawang truck sa kalsada. Lumabas si Rico at nakita ang mahabang hanay ng mga tao, mga tauhan ni Don Hilario, armadong may matatalim na lagari, palakol at mga lubid na bakal. May 2 pang pulis na sumama, halatang bayad para protektahan ang operasyon. Sa unahan, nakatayo si Don Hilario, suot ang makintab na sombrero at may kumpiyansang ngiti. Ngayon matatapos na to, Ernesto, wika niya. Wala nang makakapigil sa batas at sa pera. Lumapit si Mang Ernesto, dala ang lumang titulo at ilang papeles. Hilario, kahit anong gawin mo, hindi mo pwedeng basta agawin ang puno at lupa na minana namin. Ngumisi si Hilario. Kung ayaw mong ibigay, kukunin ko. At sa oras na maputol yan, wala ka ng patunay sa pag-aari mo. Habang nakatutok ang lahat kay Hilario at sa kanyang mga tauhan, palihim na umalis si Rico patungo sa gilid ng puno kung saan nakatanim ang 2 punla. Naroon na si Liza, nakabantay. Kuya, anong gagawin natin? Tanong nito, halatang kinakabahan. Liza, bulong ni Rico. Ano man ang mangyari, huwag mong iiwan ang punla. Huwag mong hayaang mahulog sa kamay ni Hilario o ni Lantok. Tumingin si Liza sa kanya, nag-aalala. Bakit parang may balak ka? Ngumiti si Rico pero mabigat ang mata. May kailangan akong tapusin. Pagdating ni Rico sa gilid ng kakahuyan, sumalubong agad si Lantok, nakangisi. Aba, at lumapit ka na rin. Kaya pala hindi ka madaling sumuko. Pero ngayong oras na ito, magbabago lahat. Inilabas ni Lantok mula sa kanyang bayong ang isang baryang ginto na kumikislap sa ilalim ng anino. Ito ang baryang hindi binigay ng kapre sa'yo. Sa oras na hawakan mo ito, magkakaroon ka ng kapangyarihang utusan ang punla kahit laban sa ugat ng puno. Isang utos lang at lahat ng humahadlang sa'yo ay mawawala. Humigpit ang hawak ni Rico sa bolo. Alam niyang kasinungalingan ang karamihan sa sinasabi ni Lantok, ngunit hindi niya maitatanggi ang tukso. Sa isip niya, naririnig pa rin niya ang mga boses mula sa mga pangitain. Ang pamilya niyang tila nagtataksil at sila Kang Binto na nakikipagsabuatan kay Hilario. Kapag ikaw ang may hawak ng kapangyarihan, bulong ni Lantok, wala nang makakapanakit sa'yo. Pamilya mo, Kapre Hilario, lahat sila'y luluhod. Nagsimulang manginig ang kamay ni Rico. Mula sa malayo, naririnig niya ang ingay ng mga lagari at palakol na unti-unting lumalapit sa puno. Bago pa siya makasagot, dumagundong ang lupa at bumaba mula sa taas sila Kang Binto, galit ang anyo. Rico, yan ang huling bitag ng anino. Kapag tinanggap mo yan, mawawala ang puno, mawawala ang lahat. Natawa si Lantok. Bakit hindi mo sabihin sa kanya ang totoo, Kapre? Na kaya mo lang siya tinulungan ay para mapanatili ang puno mo? Kapag wala na siya, makakapili ka ng mas mahusay na tagapangalaga. Marahil si Hilario mismo. Tumitig si Rico kay Kang Binto. Totoo ba yan? Umiling ang Kapre, Mariin. Hindi ko kailanman ibibigay ang ugat sa kamay ng sakim. Ikaw ang pinili ng puno. Hindi para maghari, kundi para mag-alaga. Nakatayo si Rico sa gitna ni Lantok at Kang Binto.
habang sa malayo papalapit na ang mga tao ni Hilario sa puno. Ang dalawang punla ay tila nararamdaman ng panganib, kumikislap ang pilak at pula sa dilim. Huminga ng malalim si Rico. Kung ganoon, oras na para pumili. At sa mismong sandaling iyon, kumidlat sa langit at sabay-sabay na kumilos ang tatlong puwersa. Si Hilario at ang mga tao niya, si Lantok na handang agawin ang punla at si Lakang Binto na handang ipaglaban ang ugat. Malakas ang hampas ng ulan. Ang kalangitan ay parang punit-punit na tela na may halong kulog at kidlat. Sa gitna ng bagyo, rumaragasa ang mga tauhan ni Don Hilario papunta sa puno. Dala ang matatalim na lagari, palakol at mabibigat na lubid na bakal. Sa unahan, nakasakay sa kabayo si Don Hilario, nakangising tila tiyak na ang tagumpay. Putulin yan ngayon at sino mang haharang itaboy. Tumalon si Lakang Binto mula sa sanga, kasabay ng pag-ikot ng kanyang tabako. Ang usok ay naging makapal na ulap na pumalibot sa puno, ginawang madulas ang lupa. Maraming tauhan ang nadapa, ngunit may ilan na nagpumilit pa ring sumugod. Ngunit bago pa sila makalapit, nagliwanag ang punlang pilak. Mula sa mga dahon nito, lumabas ang malamig na singaw na bumalot sa mga binti ng mga tauhan. Pinapabagal ang kilos nila hanggang sa hindi na sila makalapit. Anong nangyayari? Sigaw ng isa, nanginginig sa lamig kahit basa sa ulan. Habang abala si Lakang Binto at ang punlang pilak sa pagpigil sa mga tauhan, dumulas si Lantok mula sa gilid, nakalapit sa punlang pula. "Akin ka na!" bulong niya. Bago pa niya mahawakan, naglabas ng pulang sinag ang punla, tumama sa kanyang mukha at pilit na binubunyag ang tunay niyang anyo. Umatras siya, sumisigaw, habang ang balat niya ay nagmistulang usok na naglalaho sa gilid. Ngunit mabilis siyang nakabawi, naglabas ng itim na pulbos mula sa kanyang bayong at itinapon sa punla. Dahan-dahan itong namutla, nawalan ng kislap ang mga dahon. Nakikita ni Rico ang lahat mula sa likuran ng puno. Sa loob niya, muling nagsalita ang tanda ng aninong gutom. "Rico, kung gusto mong iligtas ang punla, gamitin mo ang kapangyarihan para sa sarili mo. Utusan mo silang lahat na lumuhod sa iyo. Huwag kang maghintay." Humigpit ang hawak ni Rico sa kanyang bolo. Tumingin siya kay Lakang Binto na nakikipaglaban sa maraming tao, at kay Liza na yakap-yakap ang punlang pilak para protektahan ito. Naramdaman niya ang tibok ng dalawang punla. Mahina na ang pula, ngunit matatag pa rin ang pilak. "Kung gagamitin ko ito, para sa kanila, hindi para sa akin," bulong ni Rico. Lumapit siya sa dalawang punla at sabay niyang hinawakan ang mga ito. Sa isang iglap, dumaloy ang init at lamig sa kanyang katawan. Ang pilak ay nagbigay sa kanya ng lakas na parang yelo sa ugat, at ang pula ay nagbigay ng tapang na parang apoy sa puso. "Protektahan ang puno at ang lahat ng inosente," sigaw niya. Sa utos na iyon, nagliyab ang punlang pula at mula rito ay lumabas ang pulang liwanag na sumunog sa mga lubid at kasangkapang bakal ng mga tauhan ni Hilario. Kasabay nito, ang punlang pilak ay naglabas ng yelong singaw na bumalot sa paligid, pinatitigil ang sinumang lalapit ng may masamang layunin. Isa-isang umatras ang mga tao ni Hilario, nanginginig sa lamig at natatakot sa kakaibang liwanag. Kahit si Don Hilario ay napilitan ng umatras ang kabayo, ngunit bago umalis ay sumigaw. "Hindi pa tapos to, bata, babalik ako." Si Lantok na lang ang natitirang kalaban, nakangisi ngunit halatang sugatan sa liwanag ng punla. "Akala mo nanalo ka na, bata. Hanggat buhay ang tanda sa kamay mo, ako'y babalik." Bago pa siya makalapit muli, sabay na umilaw ang dalawang punla at isang sinag ng pilak at pula ang tumama sa kanya. Sa sigaw ni Lantok, nagmistulang abo ang kanyang katawan at tinangay ng hangin.
Ngunit ang malamig na marka sa kamay ni Rico ay nanatili. Bumagsak si Rico sa lupa, hingal at pagod, ngunit ligtas ang puno at ang 2 punla. Lumapit si Lakang Binto at tinapik ang balikat niya. Matatag ang ugat mo, Rico, pero tandaan mo, hindi pa tapos ang laban. Hanggat may kasakiman sa puso ng tao, babalik ang anino. Tumingin si Rico sa kamay niyang may marka. Alam niyang tama ang kapre at alam niyang darating ang araw na muli siyang susubukin. Umaga pagkatapos ng labanan. Ang ulan ay huminto at ang araw ay muling sumilip sa ibabaw ng baryo. Ang puno ng mangga ay nakatayo pa rin, matatag, parang walang kahit anong nangyari kagabi. Sa ilalim nito, naroon pa rin ang 2 punla. Ang pilak na tila mas kumikislap at ang pula na muling nagbalik ang liwanag sa mga dahon. Ang lupa sa paligid ay basa, may mga bakas pa ng paa at mga nasirang lubid, ngunit wala na ang mga tao ni Don Hilario. Sa di kalayuan, nakikitang palabas ng baryo ang kanilang truck, nag-iiwan ng alikabok sa kalsada. Sa loob ng kubo, magkakasamang nakaupo sina Mang Ernesto, Aling Marta, Liza at Rico. May tahimik na ngiti sa mga labi ni Mang Ernesto habang tinitingnan ang anak. Hindi ko alam kung paano mo nagawa yon, anak, pero iniligtas mo tayo. Ngumiti si Liza. Kuya, parang ibang tao ka kagabi. Parang may apoy at yelo sa mga mata mo. Hindi sumagot si Rico. Tinitingnan niya ang kamay na may kulay abong marka. Alam niyang iyon ang bakas ng tanda ng aninong gutom. Kahit na natalo nila si Lantok kagabi, hindi pa ito nawawala. Lumabas si Rico at nakita si Lakang Binto na nakaupo sa sanga, nakasandal at humihit-hit ng tabako. Matatag ang ginawa mo kagabi, bata, sabi ng kapre. Pinagsama mo ang lakas ng 2 punla para sa kabutihan, hindi para sa sarili. Pero nandito pa rin ang marka. Sagot ni Rico, itinaas ang kamay. Ibig sabihin ba nito, babalik si Lantok? Tumango si Lakang Binto. Oo, hanggat may kasakiman sa mundo, may landas pabalik ang mga gaya niya. At si Don Hilario, hindi siya titigil. Babaguhin niya ang paraan ng pagsalakay. Tumingala si Rico sa puno. Kita ang ginintuang sinag ng umaga na sumisilip sa mga dahon. Kung babalik sila, mas handa na ako sa susunod. Hindi lang para sa atin, kundi para sa lahat ng umaasa sa puno at sa lupa. Tumango si Lakang Binto, bahagyang ngumiti. Magaling. Tandaan mo, ang tunay na tagapangalaga ng ugat ay hindi lang lumalaban sa labas, kundi sa loob din ng sarili. Sa mga sumunod na araw, muling bumalik ang payapang ritmo ng baryo. Ang puno ay muling namunga ng karaniwang mangga at ang 2 punla ay patuloy na lumalaki, palatandaan ng bagong yugto ng buhay sa ilalim ng kanilang proteksyon. Ngunit sa gabi, sa malayo, sa gilid ng kakahuyan, may 2 aninong nagmamasid. Si Don Hilario na may dalang bagong mapa ng lupa at si Lantok na muling nagbabalik sa hugis unggoy, ngunit may mga matang mas maliwanag kaysa dati. Magkikita tayong muli, bata, bulong ni Lantok sa dilim. Habang mahimbing ang baryo, nakaupo si Rico sa ilalim ng puno, pinagmamasdan ng 2 punla. Sa kabila ng katahimikan, ramdam niya ang kabog sa dibdib na parang paalala. Ang laban para sa ugat ay hindi natatapos. Ito'y patuloy na lalalim habang lumalaki ang puno. At sa gitna ng lahat, buo ang panata niya. Hanggat ako ang tagapangalaga, walang kasakiman ang makakaputol sa ugat na ito. Wakas.